Ito matindi. Isang OLA lang yung pinag-applyan ng loan, noon ng utang. Ang mag-home visit sa kanya, iba-ibang klase ng OLA na hindi naman magkakapatid at hindi naman galing sa iisang kumpanya. Biruin nyo yun, ganong klaseng manakot itong mga OLA na ito na abusado. At hindi mo naman mapapansin na kung iba dyan, irehistrado ba sa SEC. Tara, talakayan na rin. Alright, welcome back mga kadyani muli. Magandang araw po sa inyo at muli maglalambing po ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. So yun nga, meron akong nakitang isang post lang. Actually, last day ko pa ito nakita, ngayon ko lang ginawan talaga ng video dahil ito yung dapat kong gagawin. Yung about do sa Mocha, dapat yun nakaraan. Pero ngayon ko na siya ginawa para maintindihan nyo, para malaman ninyo na meron sila mga bagong modus ngayon na kahit hindi magkakapatid na OLA, malalaman nyo magkakasama pala, magkakasabwat pala talaga. As in, kumbaga parang nag-a-apply sila ng iba't ibang pangalan, pero ang mangyayari is iisa lang yung magiging sistema nila at kung ano yung klase ng mga pananakot na gagawin sa inyo. So, ito yung tanong, no? Ito yung post ng victim doon sa group. Home visit scheduled for tomorrow, February 23, 2025, 26 na po yata ngayon. Are field collectors scheduled to conduct home visit for tomorrow to collect your overdue payments. Please prepare your full amount of repayment. Nabulol pa. We don't accept partial and extension payment on field collection. Collector's name, 3 po yan na pupunta sa inyo. Ewan ko kung sabay-sabay pupunta yan o hindi. At ang mga following apps ng mga nabanggit ay ito po: Support, Pinoy Peso, Mabilis Loan, Pesos PH, at Supreme Money. Ang tanong kasi nung nag-post is ito: permission to post po admin, mag-home visit daw sila bukas sa akin. Pero wala naman akong utang sa 4 na apps na binanggit nila sa baba. Ibig sabihin, kung isa lang yung inutangan niya, bakit magpupunta sa bahay yung 4 na OLA at mayroon pang parating na 3 kolektor? Diba? Doon mo mapapansin mga kadyani na talaga ang sistema nitong mga OLA na ito, mag-apply ng iba't ibang pangalan, iba't ibang lending company, iba't ibang online lending apps. Pagkatapos magugulat ka, magkakautang ka, pupuntahan ka pa nga raw sa bahay, biruin mo yun. Wala naman sa list ng mga nagpupunta sa bahay yan. Wala yun sa list ng aking mga naalalaman ko nagpupunta talaga sa bahay. Hindi ito. At ang masaklap pa nito, tinignan ko itong mga to, hindi ko support, hindi ko makita yung list of recorded online lending platform. Pero meron siya yung sa EE Lending. Meron siya kung nakita na nakalist sa lending company. But still, kung mapapansin niyo, di ba, ito nga following apps bakit kailangan pumunta yung mga OLA na hindi naman nila inutangan? Lumalabas talaga ang katotohanan na iisa lang ang mga nagpapatakbo sa mga ito. Di ba? Maraming investor na gumagamit ng isang pangalan, tapos mag-a-apply ulit, tapos mag-a-apply na naman siya ng iba, tapos mag-a-apply, tapos lahat yan, iisa lang yung mga nagpapatakbo. Parang yung pinapasukan kong kumpanya. Ganun yun kung totoo lang, ganyan yung mga style ng mga business owners Kunwari, hindi niya alam, kunwari ibang pangalan, pero iisa lang pala talaga ang mga nagmay-ari. Ganyan pinapasukan ko ngayon, totoo yun. Biruin mo, isang pangalan lang siya, pero iba-iba yung mga negosyo niya. Pero nasa iba't ibang pangalan lang ng tao, pero mga magkakamag-anak lang sila. Ganun ang sistema. Chinese owner, Chinese kasi yung boss ko, big boss, ganun na. Pero lahat naman yung nakalisa. Parang ganito yun. Yun nga lang, itong mga to, kilala doon sa mga paglabag sa unfair debt collection practices. Biruin mo, pupuntahan ka, sa bahay, iba-ibang OLA. Kung tutusin, pag pumunta sa inyo, sabihin yung, teka, may utang ba ako sa'yo? May utang ba ako sa inyo? Alam ko yung isa lang, sabihin natin kunwari pumunta ng bahay mo si support loan. Diba? Wala naman sa list of recorded online lending platform yan. Si support. Pero meron siyang list sa list of lending companies. Sige, noon ako may utang. Bakit mo ako pupunta? Hindi naman ikaw ang kausap ko. Hindi naman ikaw pinagkakautangan ko.
possible harassment. Sino ka para singilin ako, di ba? Kung bago dapat sila pumunta sa iyo, may dala na silang statement of account ng utang mo. Kahit sino pang Poncio Pilato na pupunta dyan sa bahay ninyo. Ako man, napuntahan na ako, pero maayos nakikipag-usap sa akin. At alam nila kung magkano yung utang ko, paano ba kami magsesettle ng utang namin, ng utang ko, kung paano namin mababayaran, kung pwede bang partial payment or full payment. Hindi katulad nito. Doon pa lang sa sinabi niya na, please prepare your full amount of prepayment. Sa makatwid, wala kang options kung hindi bayaran mo ng buo once na may nagpunta sa bahay ninyo. Sa akin, hindi po pwede yun. Kailangan magkaroon tayo ng arrangement. Kasi, kaya ko ibigay ng buo, pwede. Pero bigyan mo ko ng tamang panahon na makapag-ipon. Kasi yun yung nasa batas na nasa rights natin na pwede tayo makiusap kung hindi natin kayang bayaran. Sila walang rights pumunta kung wala silang statement of account ng mga utang natin at kung sino-sino yung mga Poncio Pilato pupunta sa bahay ninyo. Ngayon, pag may pumunta dyan na hindi nyo pinagkakautangan, pwede nyo ipabarangay eh. Doon pa lang harassment na yan eh. Di ba? Wala silang karapatan pumunta kung hindi naman sila yung pinagkakautangan ninyo. Yun lang po masasabi ko. Kasi ako, ilang beses na ako napuntahan sa bahay, kaya medyo hindi na ako kabadong puntahan pa ng mga iba't ibang mga kolektor ng lending. I can settle, basta maayos tayo mag-uusap. Diba? Ganun na kasimple yun mga kadyani. Kaya huwag kayo masasanay doon sa natatakot kayo na pupuntahan kayo sa bahay. Sasabihin, pupuntahan kayo ng kung sino-sino mga lending company. Ay kung may utang naman po talaga kayo doon sa lending company, example nyo si Tala, si Home Credit, si Bilis, kung talagang pinuntahan kayo at may utang naman talaga kayo dyan, they have the rights na maningil. Pero maayos naman po yan sa maayos ang usapan, siyempre kagaya yung sinasabi ko sa inyo. Pero kung itong mga bugok na ola, shoutout kaibigan Boss Ray, yung mga ganyang klase ng estilo, di ba? Ibang ola yung utang mo, iba yung maniningil sa inyo ola, tapos wala man dalang statement of account, di ba? Wala man dalang demand letter. Kalukuhan yun. So lumalabas talaga na katulad din ito yung mga ola na na-radio. Ngayon, yung zip peso, di ba? Example natin yung zip peso, si Bali Loan. Paano ba na-radio dyan? Ang sabi ng spokesperson nila noon na si Michelle Sabino ay nag-a-apply sila for Golden Coin Lending Company. Pero, yung apat na ola na yan, ay magkakaibang company. Si Bali Loan, si zip peso, saan ba yan? Sa ano yan, alam ko Flash Cash 101, something, parang ganon, o Treasure Bowl. Basta apat yan na magkakaibang lending company. Tapos ngayon, nung nahuli, nalaman nila, Golden Coin Lending sila, iisa. O diba? Ano yan, parang style na, ay hindi kami nangaharas sa inyo, ibang company po yan. Ganun ba yon? Scapegoat? Para sabihin ibang company yan, gayong isa lang yung inutangan, paano siya nagkaroon ng utang sa iba. Parang sa akin, example ko, iba yung inutangan ko, iba yung nanghaharas sa akin. Gumamit pa ng pangalan, sablay pa. Hindi ko naman inutangan kahit kailan. Diba? Naharas ako, nagawa ko. Pumunta ako dun sa PNP. At least pinakita ko sa kanya, hindi ako takot. Hanggang harassment lang siya. Nagtatago doon sa computer niya. Kung talagang may utang ako, sabi ko naman doon sa nanginingil sa akin, nangaharas sa akin, kung talagang may utang po ako sa inyo, tandaan nyo ito mga kadyani, ito sasabihin ko. Pumunta kayo sa bahay, dalhin nyo statement of account ng utang ko. Patunayan nyo kung magkano yung utang ko, kung magkano yung interest, magkano yung penalty ko, babayaran ko. Pero mag-ayos muna tayo. Kung hindi ko kaya ng isang buo yan, bigyan nyo ako ng pagkakataon na mag-partial. Kagaya ng isa ko rin na utangan na nag-partial ako, yung lending company. Diba? Inayos ko lahat yun. Inausap ko lang sila ng personal nung pumunta sa bahay, nag-iwan ng number. Ayun, ako yung mismo tumawag. Ganun lang, at simple yun. Walang dapat igabahala mga kadyani kung sakaling kayo pupuntahan sa bahay. Ganun lang po yun. Huwag nyo sanayin yung mga sarili nyo na nakakahiya, pupuntahan kayo. Lahat po tayo may mga utang. Tandaan nyo, halos lahat sa atin. Karamihan sa mga Pilipino may mga utang. Kaya huwag nyo sasabihin na nakakahiya. Eh yung kapitbahay mo, baka mas marami pang utang sa inyo yan eh. Sino mas nakakaya? At least kayo, nakikipag-usap kayo ng maayos dyan sa mga kolektor. Tandaan nyo yan. Etong mga gito klaseng estilo, tandaan nyo, pag pinuntahan kayo ng hindi nyo pinagkakautangan, pwede nyo nang ireklamo yan. Kunin mo ID niyan. Kung talagang doon siya nagtatrabaho, di picture mo siya. Ba't mo ko sisingilin? Hindi naman kita pinagkakautangan, Doon pa lang, sablay na sila. Pwede na ireklamo. Diba?
So, sana makatulong ang video ito sa inyo, no? Magkaroon kayo ng ideya paano nyo harapin at lalabanan yung mga abusadong OLA sa mga gito klase ng mga paniningil. So, bago ang lahat, maglalambing lang po ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Marami pong salamat at hanggang sa muli.